Hello, magandang hapon sa atin mga lods. Yung pag-usapan natin ngayon tungkol dun sa mga nag-PPM sa akin, no, yung mga nagtatanong about paano ba pumasok bilang Grab driver o paano ba i-apply yung unit. So, yun nga, nag-aabang daw sila ng open ng slot sa LTFRB. So, yun mga lods, ang unang gagawin nyo, syempre, ah, kailangan nakamonitor kayo sa LTFRB page ng NCR o Central Manila. Diyan ang office nila dyan sa may Quezon City, main office ng LTFRB. So mag-a-announce yan sila, doon ipopost nila yan sa Facebook page kung kailan ang open ng slot for TNBS. So meron akong balita ngayong April ba 'yon na itong next month mag-open sila ng slot. So yun nga, kailangan pagka halimbawa mag-open sila ng slot, kailangan naka-ready na rin yung mga unit nyo o sasakyan. Kailangan andyan na yung sasakyan nyo, andyan na yung ORCR para pag mag-open sila ng slot, so kukuha kayo ng appointment doon at magpasa kayo ng mga requirements. Pagka nakapasok kayo, halimbawa nagpa-appoint kayo tapos nakapasok kayo, so yun, tuloy-tuloy na yun. Pagpunta nyo doon sa LTFRB, dadala kayo ng ORCR ng sasakyan, valid ID nyo at saka NBI tsaka ano pa ba, maraming requirements pa yan. So yun muna yung initial na requirements na dalhin nyo, kasi meron pa naman tinatawag na first hearing, so second hearing, third hearing, parang merong ganon. So kailangan pag first hearing, kailangan yun na, bibigyan kayo ng checklist at kailangan makumpleto nyo na yung lahat ng requirements. So after nang magpunta kayo ng LTFRB, bibigyan kayo ng provincial authority. So yung PE na yun, yun ang dadalhin nyo sa Grab para patunay na kayo ay nakapasok na sa LTFRB. At kung mag-apply kayo bilang Grab driver operator, so yun, dadalhin nyo yung ang dadalhin nyo sa Grab PE tsaka siyempre PAMI. So yun ang mga requirements na dadalhin nyo galing kay LTFRB. So pwede na kayo mag-apply sa LTFRB, Joyride, Angkars. So pwede nyo na applyan yung tatlo na yan. Basta importante doon muna kayo sa LTFRB. Kailangan makapag-apply muna kayo doon for TNBS. And then after nun, bibigyan kayo ng PE, tapos kukuha kayo ng PAMI. So yun na, habang nag-aantay kayo ng first hearing nyo para makumpleto yung mga ibang requirements, so at least nakapasok na kayo sa Grab. So nakakabiyahe na kayo. Kung ang sasakyan nyo is hindi cash, installment sa bangko, so makakuha kayo ng pang monthly sa inyong sasakyan. So yun, yun yung mga nagtatanong sa akin no, na nasa Dubai daw sila, gusto daw nila dito na lang sa Pilipinas para makasama na yung pamilya nila. So okay naman kung gusto nyong dito na sa Pilipinas at magka-Grab kayo, ayos naman din yung kitaan. Kumbaga hindi ka na rin hindi ka na rin pulubi. Kumbaga sakto lang. Kumbaga above ka sa minimum. Sa totoo lang, kumikita ka rito ng 2,000, 1,500 siguro sa isang araw, tamad ka na nun. Kasi ito, like example sa akin, no, nag-gross ako ng daily ng 5,000 or 4,000 sa loob ng 12 hours na biyahe ko. So yung halimbawa 5,000, babawasan ko pa yan ng diesel, na lagay natin diesel 1,000. So 4,000 na lang natira. So ang 4,000 babawasan pa ng sasakyan. Siyempre yung sasakyan ko hulugan sa bangko to. So ang monthly ng bangko ko nito is 26,000. So kailangan nagtatabi ako ng 1,000 daily. O pwede rin kaso lang nagtatabi ako araw-araw para hindi ako malakihan pagdating ng monthly due ko. Kailangan nagtatabi rin ako araw-araw. So 1,000 kasama na yung maintenance doon, change oil, gulong, battery. So yung 1,000 tinatabi ko. So may natira ako 3,000. Pagkain ko na 500, yun, may natira akong 2,500. So 2,500, minsan nag-uwi ako ng 2,500 malinis, minsan 3,000. Kung swertihin ka, mas malaki pa doon. Depende kasi minsan traffic, ipit sa traffic. At minsan depende sa area kung ano yung area mo. Kasi minsan may area na talagang sobrang traffic, halos lugi ka sa pamasahe. Pero hindi naman talaga lugi kasi kumikita ka pa rin. Yun nga lang, maliit lang kikitain mo. Yun.
Yun ang mga lods, no, kung gusto niyo pumasok sa ano sa Grab, mag-ano muna kayo, mag LTFRB muna kayo, sa LTFRB muna kayo. I-ready niyo lang yung unit. So ipo-post ko dito, ilalagay ko dito yung mga dapat na requirements na gagawin nyo. I-prepare nyo mga requirements para sa LTFRB. So ito basic lang ang kailangan dyan sa ano sa LTFRB. Yun lang, ORCR ng sasakyan, tapos NBI clearance and driver license, and tent number. So land title, yung land title sa parking yun, kung kailangan may parking ka yun. Kung saan ka nagpa-park, kailangan may land title yun, kaya kukunin ni LTFRB yun, kukuha sila ng copy. And then COC galing sa bangko na nagpapatunay na yung sasakyan nyo ay nakadeclare na bilang tinatawag na TNBS for Grab. Kumbaga pang Grab nyo yung sasakyan nyo. So yan mga lods, next video ko gagawa ako ng content about sa pagbiyahe, paano ang diskarte, paano gamitin yung apps, at magkano yung kitaan, papakita ko sa inyo actual. So yun mga lods, no, kung nagustuhan niyo yung ating content ngayon, paki-follow na lang at paki-subscribe na lang yung ating YouTube channel. Maraming salamat. God bless.